Ang ikalimang anak ay nasa sinapupunan pa, ngunit may enerhiya ng kamatayan mula sa loob ng sinapupunan. Napapalibutan ng Dragon Bane ang Dragon Path. Siya ba ang emperador na itinalaga ng langit? Pagkatapos niyang magsalita, sinuntok din siya ng Heavenly Demon Lord Sean. Ang suntok ay hindi ordinaryo, na nagpapapula sa kanya, halos sa muka ng dugo. Ang Heavenly Demon Lord na ito ay labis na nagalit na kailangan niyang bigyan siya ng suntok bago siya pag-alitan. Sa malamig na boses ng libu-libong antas, sinabi niya, "Alam mo ba kung anong presyo ang kailangan mong bayaran?" Nagkukunwari, mukhang ang suntok kanina, bagamat masakit, ay hindi sinaktan si Jiang Ju sa lahat. Mabilis siyang sumagot, "Kung nagkamali ako, parurusahan ako ng langit." Ngunit talagang naghanda ang Diyos ng kulog at kidlat, tila handa na siyang patayin anumang sandali. Mayroon siyang sinabing mali. Kung ganoon, bakit hindi mo sabihin sa akin ng malinaw, "Ginoo, anong klase ng lalaki ang makakapagpaanak sa akin?" Pinag-krus ng Heavenly Demon Lord Shaolan ang kanyang mga braso ngunit tila interesado at mausisa dahil patuloy na gumagalaw ang kanyang buntot. Napakasaya, at nang walang pag-aatubili, mabilis at maayos na sumagot ang ating manghuhula, "Ako po." Sa oras na ito, hindi alam ng Heavenly Demon Lord kung matagal na rin niyang balak si Jiang Ju o hindi. Ang kanyang mukha at tainga ay lahat ay pula at hindi kaagad tumutol. Tanging ang tauhan sa tabi niya ang nasa poster na magputol ng tao ang sumigaw ng malakas, "Talaga kang sumpa." Ngunit ang Heavenly Demon Lord ay walang intensyon. Siya ay simple lamang na nahihiya nang nakatayo sa harap ng taong paglalaanan niya ng mga anak sa hinaharap. Ayon kay Jiang Ju, siyempre, pansamantalang emosyon lamang iyon nang nagtitipon siya ng lakas sa kanyang kamay at sinabing nagngingit-ngit ang ngipin, "Munting Ginoo, natatakot ako na hindi tumpak ang pagtingin. Kung tama o mali, hindi ikaw ang magsasabi. Umaasa pa rin ako na tingnan ng Demon Lord ang bagay na ito. Sa pagkakataong ito, natuto ako mula sa mga nakaraang karanasan." Mabilis na naglagay ng depensa si Jiang Ju gamit ang kalahating jade pendant na kakakuha lang niya mula sa sistema. Tulad ng sinabi ng sistema kanina, natigilan ng Heavenly Demon Lord, tinitingnan ito ng matatakaw na mata. "Ang jade na ito, paano mo nakuha? Narinig ko na ang taong may hawak ng jade pendant na ito ay maaaring magpahintulot sa Heavenly Demon Lord na sumang-ayon sa isang bagay. Totoo ba ito?" Unti-unting kinuha ni Jiang Ju ang inisyatiba. Ngayon, ang taong lumalapit sa kabilang panig ay siya. "Kahit ang pagpapakasal sa akin ay ayos lang." At ang sagot ay medyo pilit ngunit ito ay, "Oo." Masyadong mabilis at masyadong madali ang nagpagulat kay Jiang Ju. "Kahit ang pagpapakasal sa akin ay ayos lang." Kung tutuusin, ano ang mahalaga at kakilakilabot tungkol sa jade pendant na ito? Mukhang labis na gusto nito Shaolan ang jade. Kaya, personal siyang lumapit sa kanya, itinaas ang kanyang mga kamay upang haplasan ang mukha ni Jiang Ju, tinitingnan ng maigi. "Mukha ka ring malakas na tao. Ngunit ang kapalaran na ito ng munting Ginoo, natatakot ako na mali ang pagtingin." "Bakit ganoon?" tanong niya. "Dahil ibabalik kita sa 10,000 Demon Kingdom upang magpakasal. Ngunit sumang-ayon lang ako na magpakasal sa iyo sa gabi ng kasal, Ginoo, dapat kang mamatay." Hindi rin niya nakalimutan na kumpirmahin na mamamatay siya. Sinabi ni Ginoo na tingnan ang kapalaran mo, tama o mali. Ngayon lang, hawak ko lang ang jade pendant na ito at nagtanong ng isang tanong, hindi naman talaga balak. Umaasa ako na ibalik ng Demon Lord sa akin ang jade pendant upang maingat ko itong masuri. Napakapang-api sa akin. Siyempre, sa kanyang puso ay labis siyang natatakot. Ang babaeng ito ay nambubuli ng mahina. Ngunit ang lobo ay hindi madaling magkompromiso. Talagang gusto niya ang jade at may kapangyarihan. Kaya, wala siyang balak sumuko. Mga espada, alipin, at alipin, ibalik siya sa 10,000 Demon Kingdom. Bagamat sa mundong ito ay may kapangyarihan siya, hindi pa rin niya mahulaan na si Jiang Ju ang pangunahing karakter. Sa oras na ito, kinuha ni Jiang Ju ang isang gintong anteng-anteng sa kanyang kamay at malakas na pinagalitan ng Heavenly Demon Lord sa harap niya, "Babaeng demonyo. Kung sino man ang kumuha sa iyo ay mamalasin. Kung makaipon ako ng merit point sa hinaharap, tiyak na makakatakas ako sa kalamidad na ito." Dalawang tauhan ang sumugod ngunit nagawa rin ni Jiang Ju na tapusin ang paggalit bago magpaalam at umalis sa gintong kapangyarihan ng liwanag.
Ang kanyang anteng-anteng ay mula sa matandang dragon. Ang manghuhulang ito ay makakakuha ng dragon sa Sun and Moon Lake upang gumuhit ng protektibong anteng-anteng para sa kanya. Anong klase ng Diyos siya? Iyon ang pagtataka sa mukha ni Tushawn nang masaksihan niya ang eksena kanina. Lord, kailangan ba ng mga tauhan na hulihin ang tao? Panatilihing buhay, dalhin siya sa 10,000 Demon Kingdom. Hindi makapaniwala si Tushaowa na hindi niya mahuhuli ang isang manghuhula na tulad ni Jiangju. Habang umaalis, naalala din ni Tushaowa ng isang bagay. Ninanakaw ni Chihongdan ang kanyang Shinding Jade Tablet, dapat siya ay isang tauhan ng matandang dragon. Sino ba sila, pagkatapos ng lahat? Habang gumagalaw, isang tauhan pa rin ang nanatili sa kanya upang gampanan ang trabaho ng pagtakip ng payong at nagtanong, Lord, gusto bang bumalik sa 10,000 Demon Kingdom o saan pupunta? Sa oras na ito, sinabi ni Tushaowan, hindi, pumunta sa Sun and Moon Lake. Baka gusto niyang harapin ang dragon. Lumipat sa lugar kung saan umaagos ang mga bundok at ilog. Iyon ang Tai Ian at Shan Ridge Yuiwe River. May isang maliit at tahimik na sapa. Malinis ang tubig, at pagtingin sa ilalim ay biglang may nahulog na sanhi ng pagkawala ng orihinal na anyo ng tubig. Nagkagulo at nagtilansika ng tubig. Lumalabas na ang nahulog ay si Jiangju. Umiiyak siya. Aba, wala akong swerte. Umakyat siya sa pampang at sumandal sa puno, wala sa sarili muli. Ang aking anteng-anteng, kalahating buwan ko itong pinaghirapan sa Sun and Moon Lake para makuha sa matandang dragon. Ito lang ang nag-iisang anteng-anteng ko. Hindi ko inasahang gagamitin ko ito sa ganitong paraan ngayon. Ayaw niya at hinigpitan ang kanyang mga kamay, nanunumpa kay Shaowan, maghintay ka ng libo-libong taon. Magiging walang kapantay ako. Talagang hindi kita palalampasin. Hindi nagtagal ay nagbago ang kanyang mukha upang aliwin ang sarili. Ngunit ayon sa resulta ng panghuhula ng sistema, pagkaraan ng 1,000 taon, magpapakasal sa kanya si Tushaunan at magkakaroon din ng 5 anak para sa kanya. Hindi masama ang ganitong paraan ng paghihiganti. Ngunit hindi rin siya ang uri ng taong hanggal hanggang sa punto ng pagiging bulag. Naiisip na niya ang eksena na sesekilan siya ng 2 Shaowan gamit ang kanyang buntot. Umiling siya, hindi, iyan ay isang demonyo na pumapatay ng walang kakurap-kurap. Kalimutan mo na, hindi ito gusto, masigasig pa ring mag-ipon ng puntos upang baguhin ang kapalaran na ito. Ngunit dahil kalalabas lang niya sa lugar na ito at hindi rin nakatira sa mundong ito, mabilis siyang nagkaroon ng tanong, nasaan na naman ito? Maglakad-lakad at tingnan, baka may mga kayamanan. Tiningnan niya ang kagubatan at naging ligtas ito, at iyon ang kanyang desisyon, agad na kumilos at huwag manatili sa isang lugar o mag-alala tungkol sa bagong lupain sa mundong kilala. Siya ang nagkaroon ng huling desisyon at nakaupo siya sa likod ng isang higanting mailap na hayop, nakaupo sa likod ng tigre. Niyakap niya ang isang tumpok ng pagkain at isang malaking piraso ng papel ang mahigpit na nakarolyo sa kanyang kamay. Sa wakas, papalabas na siya ng Chan Ridge. Ang hawak niya ay tiyak na isang mapa upang gabayan ang daan. Hindi niya inasahan na ang anteng-anteng ng matandang dragon ay nagdala sa kanya sa hangganan ng wagwa, at hindi siya nasiyahan sa paglilipat na ito. Ang dahilan ng kanyang pagkadismaya ay halos kalapit na ng kaharian na ito ang 10,000 Demon Kingdom. Natural, hindi siya nang ahas na bumalik. Hindi niya hahayaang mahuli siya ng babaeng demonyong iyon. Lumalabas na ang tigreng ito ay hindi ganap na hayop. Nakikipag-usap ito at tinanong si Jiangju, o si Jiangju ay may kakayahang makipag-usap sa mga hayop. Saan po nais pumunta ang Ginoo ngayon? Mapagpakumbaba niyang sinagot, dapat pa rin akong pumunta sa Qin Kingdom. Sa pagbanggit ng lugar na ito, agad niyang napagtanto na upang makapunta sa Qin Kingdom, kailangan niyang tawirin ang Yue River. Ngunit wala akong bangka, na halatang hindi magandang bagay. Ngunit pumalakpak siya na parang may malaking plano. Ginoo, huwag kang mag-alala. May paraan ako upang matulungan kang tawirin ang ilog. Swerte niya, napakalakas ng tigreng ito. Talaga, kung gayon, kailangan kong pasalamatan si Kuya Tigre ng marami. Hawak sa kanyang mga bisig ang isang malaking pakete kasama ang pagkain at pera, hindi niya maiwasang matuwa. Hindi nasayang ang kalahating buwang ito. Sino ang nakakaalam na maraming demonyo na may taste cultivation dito, hindi lang sa pagtulong sa akin na tapusin ang gawain ng panghuhula para sa 3 tao araw-araw,
kundi nakakuha rin ng napakaraming kayamanan. Ngunit ang mga residente rito ay hindi inisip na sila ang kanyang mga tagapagligtas kundi napakagalang sa pagpapalam sa kanya. Ginoo, salamat sa paghuhula mo sa amin sa kalahating buwang ito. Ipaalam mo sa amin na magkakaroon ng isang matuwid na Diyos dito sa hinaharap. Lahat ay gustong ihatid ka. Bakit hindi ka pumapayag? Nagbigay siya ng isang maliwanag na ngiti na may galaw ng pagkaway ng kamay. Maliwanag, nakikinabang ang magkabilang panig. At hindi lang siya ang nagdala ng pagpapala sa kanila, maliit na bagay lang ito. Hindi na kailangang abalahin ang lahat. Hindi na kailangan maghintay hanggang sa lumitaw ang Diyos na iyon. Hanggat gumagawa kayo ng mas maraming mabubuting gawa, tiyak na magiging mga Diyos kayo na pinahahalagahan ng lahat. Hindi bobo ang mga demonyong ito. Kung hindi dahil sa kanyang panghuhula na may isang matuwid na Diyos na lilito sa Canaan Mountain, ang mga demonyong ito ay magkakaroon din ng bahagi ng benepisyo. Sa wakas, magtatamasa rin ng kaunting insenso, kung gayon hindi nila siya bibigyan ng mukha ng ganito. Hindi ko rin alam kung sino ang pinuno. Ito ay mga lihim ng langit. Hindi maaaring ihayag ang mga lihim ng langit. Hindi ko pa rin alam kung sino ang Diyos na ito. Marahil ay hindi pa ipinapanganak. Maghihintay ako hanggang sa makatakas ako mula sa dulo ng sibat ni Tu Shanhan, babalik ako para tingnan. Siya mismo ay napaka-curious din tungkol sa kinabukasan ng lugar na ito. Bumaba mula sa likod ni Kuya Tigre, naghihintay na sabihin nito, halika na rito. Bumalik ka na, yumuko sila sa kanya. Sa harap niya ngayon ay ang pinto ng tubig na hindi madaling tawirin. Mapanganib ang tubig ng ilog. Kahit may bangka, mahirap tawirin. Kuya Tigre, may paraan ka ba talaga para matulungan akong tawirin ang ilog? Nang walang salita, umungol ang tigre ng nakabibinging tunog na nagpatakip sa kanya ng tenga bago pa masira ang kanyang eardrums. At pagkatapos ng ungol na iyon, isang vortex ng gas ang nalikha, na tumagos sa malaking tubig. Hindi rin siya naging exception na harapin ang tilamsik ng tubig bago ang napakalakas na vortex. Lalo pang naging malakas at nakakatakot, nagpatubig din ang kulay ng tubig na naging mas maputik at nakakatakot, at ang tubig ay talagang hamupa upang ipakita ang tanawin ng malalaking matataas na bundok at may isang malaking kulay kayumangging bato na puno ng tinek ang lumitaw sa gitna ng ilog. Naging itim din ang kalangitan. Nasaksihan ang buong kamangha-manghang pagbabago sa isang kisap mata, lumaki ang kanyang mga mata na nagpapahayag ng matinding pagkagulat. Lumalabas na ang malaking bato sa gitna ng itim na tubig ay isang nilalang sa dagat na mukhang pagong. Binunot nito ang ulo na puno ng kulay pilak na buhok at balbas. Umugang ang boses nito, sino ang gumugulo sa aking pagpapahinga? Lumalabas na ang itim na pagbabago ay dahil sa paglitaw ng nilalang na ito. Simpleng Jin Aiseng lang ito ni Kuya Tigre. Agad na kinlasipikan ni Jiang Ju, marunong itong magsalita ng wika ng tao. Dapat ay isang demonyo na may malalim na Taoist cultivation. Narinig ko na kamakailan ay may isang Ginoo na dalubhasa sa panghuhula ang dumating dito. Binubuksan ang isip para sa maraming maliliit na demonyo sa Canaan Mountain. Ikaw ba iyon? Ang nilalang na iyon, bagaman malaki at higanti, ay nagsalita ng napakagalang. Lumabas ito sa tubig at lumapit kay Jiang Ju. Hindi ko alam kung paano ka tatawagan, Ginoo. Ang apelyido ko ay Gian. Ginoong Gian, hindi ko alam kung bakit narito ang Ginoo. Ang bawat galaw ng nilalang na iyon ay nagdulot ng malakas na ugong na yumayanig sa lahat ng dako. Lumalabas na nais tumawid ng ilog ang Ginoo. Maliit na bagay lang ito. Kung hindi tutol ang Ginoo, maaari kitang dalhin sa kabila ng ilog. Kahit isang nilalang sa dagat ay may pag-iisip. Mahirap magkaroon ng mataas na tao sa Canaan Mountain. Kailangan kong makipagkaibigan sa Ginoo. Kung ganito, hindi na ako magalang. Matapos makaupo sa likod ng pagong sa dagat, hindi nakalimutan ni Jiang Ju na lumingon at kumaway palam, Kuya Tigre, magkita na lang tayo mamaya. Nagsimulang lumuwag ang madilim na ulap. Maraming ibon ang lumilipad sa kalangitan. Isang napakagandang tanawin na hindi nakikita ng lahat. Nakaupo ng mataas, tinatamasa ang hangin na nagmumula sa bangin, sinagot niya ang tanong kung saan pupunta. Nais niyang pumunta sa Qin Kingdom. Sa tuwing babanggitin niya ito, naaalala niya muli, hindi maaaring manatili pansamantala ang kaharian na ito. Narinig ng pagong ang sagot at nagtanong, nagmamadali ba ang Ginoo papunta sa Qin Kingdom?
Sa totoo lang, wala akong gustong puntahan. Sa mga taong ito, palagi akong naglalakbay sa lahat ng direksyon. Palagi akong pupunta kung saan ako magkalkula. Kung ganito, pinayuhan ko ang Ginoo ng isang pangungusap, sa mga araw na ito, mas mabuting huwag pumunta sa Qin Kingdom. Bakit naman? Medyo nagtaka siya, ngunit sa katunayan ay hindi pa niya napag-aralan ng maigi ang lugar na ito. Kung marunong manghula ang Ginoo, bakit hindi subukang tingnan kung paano na ang Qin Kingdom ngayon? Ang kapalaran ng isang dinastiya, mas mabuti pa ring huwag manghimasok. Bagaman sinabi niya ito, nagbibigay siya ng dahilan para sa kanyang sarili. Wala siyang naiintindihan tungkol sa hitsura, swerte sa kotse 66. Paano ang mga panghuhulang ito ay kailangan pang umasa sa Heavenly Mandate System? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.